Usapin ng pangngilin ang paksa ng Ebanghelyo ngayon. Ano ba ang pinilalayon at sinasabi ni Jesus ng kanyang sabihin na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao? Ayon sa ating ikatlong kautusan, the third commandment, dapat tayong mangilin tuwing araw ng linggo at araw ng mga pangilin. We will make holy the Sabbath day. At dito nag-uugat ang sinasabi ni Jesus na nilikha ang kapahingahang ito, ang Sabbath day, para sa ikagiginhawa ng tao, hindi ang Sabat o ang tao para sa Sabat. Ang mga Pariseyo ay naglagay ng mga alituntunin na ipinagbabawal sa araw ng Sabat, tulad nga ng pangingitil ng mga uhay. At ito ay napuna ng mga Pariseyo dahil ang mga alagad ni Jesus ay habang naglalakad ay nangitil ng uhay at kinain ito. Ano ba ang issue, mga kapatid? Ang issue ay kung ano ang makabubuti sa tao kahit ito'y araw ng Sabat, unang pamamahinga, ito ang dapat masunod sapagkat nilikha nga ang araw na ito para sa ikagiginhawa ng tao. Kaya nga di maminsan mayroon ding issue na may nahulog na isang hayop sa balon. Pero ayon sa ginawa ng mga Pariseyo, may batas na nagbabawal na gumawa sa araw ng pamamahinga. At ito yung naging issue ng kumprontahin ang Panginoon. Bakit yung hayop ay tinanggal doon sa balon sa araw ng pamamahinga? Dahil ito ang makabubuti. Kung ang hayop nga ay naaawa tayo, natanggalin sa tiyak na kamatayan doon sa balon, ang tao pa kaya? Kaya mahalaga na ang araw ng Sabat ayon sa ikatlong utos ng Diyos ay gawin nating banal. Sapagkat ang 6 na araw ay ginugugol natin sa trabaho sa buong linggo. Yung isang araw ay gagawin natin itong banal. At anong ibig sabihin, mga kapatid? Sa lagay ba yung 6 na araw, kapag tayo nagtatrabaho ay hindi ito dapat magdulot ng kabanalan sa atin? Ang ibig sabihin lamang nito ayon sa orihinal na saloobin sa practice ng mga Hudyo ay physical and mental rest. Ibig sabihin, ipapahinga mo ang iyong katawan sa araw na ito, ang iyong pag-iisip, sapagkat ito yung tanging daan para makipag-ugnayan ka ng malaliman sa Panginoon, to be in union with God on this Sabbath day. Dahil ang kabanalan ay dumadaloy sa tao kapag tayo ay united physically, mentally with God. Wala tayong ibang ginagawa kundi makipag-ugnayan, makipag-usap sa Panginoon. Yan ang diwa ng Sabat dahil yan ang makabubuti sa atin. Dahil ang Sabat talaga, yung practice natin ng Sabat sa lupa, tuwing linggo ay pagpapractice na natin ng darating. It is a rest, a foretaste of a rest in eternity. Dahil tayo magpapahinga din naman sa takdang panahon. At dito pa lamang sa lupa, atin ang pinangungunahan na i-practice yung eternity, yung eternal life, yung totoong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa araw ng pamamahinga. Kaya mahalaga talaga. Pero ang punto ng Panginoon ay dapat ito'y nagdudulot ng ginhawa sa tao, hindi pabigat katulad ng ginawa ng mga Pariseyo na kung ano-anong mga samot-saring mga panglabas na palamuti sa iisang utos ng Diyos
na gawin itong banal. Yung iba'y hindi na nakatutulong sa kabanalan, kaya tuloy kapag hindi mo nagawa, mahuhusgahan ka na ikaw ay hindi tumutupad sa mga alituntutin ng Sabat, katulad ng ginawa ng mga Pariseo ngayon kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, ang implikasyon sa atin palagi ay ang totoo kapag linggo at tayo ay magsisimba, not only on the time that we are here inside the church, that very day, the whole day should be a day of rest for us, physical and mental rest, so that maging recollected tayo buong araw upang ang ating isip at diwa ay palaging nakatuon sa pakikipagkaisa sa Panginoon. That is the best way we can make the day of the Lord holy. Sapagkat sa banda roon, sa kahuli-hulihan, tayo rin ay mamamahinga sa isang pamamahingang walang hanggan. Ay ano ba naman na i-anticipate na natin itong gawin? Yung mangyayari sa langit, pinapangyari na natin unti-unti sa lupa upang pagdating natin doon ay maging ganap na ang ating kapahingahan sa isang maluwalhating pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Kaya si Jesus talaga ang Lord of the Sabbath. Siya ay dapat nating maging kaisa palagi, hindi lamang sa linggo, kundi sa lahat ng araw ng ating buhay. Pero yun nga, especially dedicated, kaya nang nakapaloob ito sa 10 utos, yung 3 utos ng Diyos, na gawing banal o mangilin tayo sa araw ng Panginoon, ay tinakda natin bilang mga Katoliko sa araw ng linggo, bilang araw ng kapahingahan, araw ng pamamahinga sa salita ng Diyos at kay Hesu Kristo. Ito ang nais ng Diyos na iparating sa atin. Kung may mga hadlang man, mga balakid, upang wag nating magampanan ang pagiging banal sa araw na ito, sana'y yun ang ating alisin upang tayong makapasok sa araw ng pamahinga o sa araw ng tinatawag nating a day of eternity with the Lord. Dito pa lamang pinapangyari na sa lupa para na rin pagdating natin sa kalangitan. Sana'y tulungan tayo ng Diyos na maging seryoso sa panukalang ito ng Diyos na hanggat maaari, i-devote natin ang araw ng linggo sa paggawa ng mabuti, sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at maging positibo palaging ating buhay na nakatuon sa Panginoon.